po sa next topic po natin na kung saan kanina yun pong mga nasasangkot sa matinding anomalya or dito po sa flood control scam mga kababayan, dumulog na po dyan sa Department of Justice para magpaliwanag. Katulad po nitong si former Senator Bong Revilla at katulad din mga kababayan nitong si Senator Joel Villanueva. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po sa News 5. I-play na po natin mga kababayan. Sir, sandali lang, sir. Sorry. Sir, okay ka magtatay sa... Napapakamot na sa ulo si Senator Joel Villanueva eh. Pero sandali lang ako eh. Sige sir, kayo lang muna. Sir, okay na. So, nandito tayo para ipakita yung commitment natin sa due process, sa legal process. Kaya tayo nandito, despite the fact na yung paniniwala natin remains the same, na ridiculous talaga yung complaint. Pero, siyempre, nire-respeto natin yung legal process. And again, yung due process. Kaya tayo narito. Ridiculous because kayo kayo na mga nagko-cover sa Senate. Alam niyo yung nangyayari tungkol sa flood control. Kinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. Ganito kasi yan mga kababayan, di ba yung aligasyon kay Senator Joel Villanueva ay galing po yan kay Henry Alcantara na kung saan mga kababayan ay may ibinigay na 150 billion 150 million itong si Henry Alcantara doon po sa katiwala ni Senator Joel Villanueva, yung pinagkakatiwalaang tao. Ngayon, hindi naman daw po alam ni Senator Joel Villanueva na galing po yun sa flood control, pero niliwanag din ni Henry Alcantara na yun po ay galing daw po sa maanumalyang flood control. So ngayon, kung yan po ay napapunta kay Senator Joel Villanueva, ang tanong lang naman po natin, bakit hindi po niya ibinabalik sa mamamayang Pilipino? Bakit kailangan niya pang itanggi ng itanggi kung mismong kinlaim na ni Henry Alcantara na ibinigay nila yung 150 million sa isang taong pinagkakatiwalaan ni Senator Joel Villanueva? Anyway, tuloy pa natin. So, that's ridiculous. Yun lang. At kung meron kayong question about the legal processes, nandito yung aking abogado. Sir, ano lang yung pinay na sagutin kaso po sa kayo. inyo? Yung legal na lang po yung mag-explain. Thank you. Salamat po. Attorney, dun pwede po tayo sa... So yan mga kababayan kasi kung titingnan po natin, mainit na usapin po kasi ngayon mga kababayan yung yang di umano'y patungkol sa maanumalyang flood control kasi meron po tayong nakitang balita. Wait lang, eto play ko nga. Yan. Tanggalin muna natin to. Pak. And then share screen natin. Meron tayong nakitang balita na na-file na daw sa ombudsman mga kababayan yung mga kaso na may kinalaman po sa maanumalyang flood control. Eto skip natin yan. Yan. Salamat, Kelly. Kasi sabi po dito mga kababayan, 5 Bulacan flood control anomaly cases filed before the ombudsman mga kababayan. Ibig sabihin na i-file na sa ombudsman. At ngayon, di ba, ang nakakapagtaka nga dito sa balitang ito, nakalagay yung mukha ni Senator Joel Villanueva Kasi syempre, hometown niya. Ito pong Bulacan mga kababayan at yan po yung pangalawa na nakatanggap ng pinakamalaking budget insertion mga kababayan doon po sa in-insert ni dating Senate President Chis Escudero. Diba? 12 billion yung natanggap ng hometown ni Senator Joel Villanueva. So ngayon mga kababayan, eto, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po sa DZMM Teleradyo. I-play po natin. Kasi diba sinasabi ni Senator Joel Villanueva na kahit daw ridiculous yung kaso, mga sinasabi laban sa kanya, hinarap pa din po niya dahil nga sumusunod po siya sa due process mga kababayan. Pero ang tanong kasi natin, paano kaya nila naiisawalang bahala yung mga ganyang usapin kung maliwanag yung pagkakasalaysay ni Henry Alcantara? So ito, i-play po natin mga kababayan. Salamat Kelly Cordero. Isa pa hong balita, 5 reklamong may kaugnayan sa maanumalyang flood control project sa Bulacan na isumiti na sa Office of the Ombudsman. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula naman sa Department of Justice, Radyo Patrol, Steve Ras. Steve, magandang hapon.
Magandang hapon siyang pinumpirma ng Department of Justice na naipadala na sa Office of the Ombudsman ang 5 kaso at ang mga record nito na may kinalaman sa mga manumalyang flood control projects sa Bulacan kung saan Kasi kung titingnan nyo, sobrang tambak ngayon ang trabaho ng ombudsman. Pero maliwanag din naman na nag-hire ng mga magagaling na abogado ito pong ombudsman na talagang tututok dito po sa kaso ng maanumalyang flood control. Kaya nga po mga kababayan, di ba sinabi ni Ombudsman na Boying Remulla na marami po ang makukulong sa taong ito. Talagang may makukulong talaga mga kababayan at pabibilisin yung proseso para po makita ng taong bayan na nananagot etong mga sangkot sa maanumalyang flood control. Kasi sa panahon pong ito ngayon, talagang hinihintay na po ng taong bayan na may makulong na mga big fish. Hindi po pwedeng wala. Kaya nga po sa totoo lang, ito para alam din ng mga kababayang Pilipino po natin, hindi rin po kasi basta-basta nagpa-file ng kaso ang ombudsman kung hindi po sureball na makukulong yung kanilang kakasuhan. So kaya siguro mga kababayan, tinatrabaho ng maayos ng ombudsman yan kasi para pag ipinal yung kaso, wala po talagang kawala yung politiko, talagang makukulong. Ano po, ngayon ituloy pa natin. sangkot ang Sims Construction Trading. Nilinaw ni Attorney Paulo Martinez, tagapagsalita ng DOJ, nang nasabing 5 kaso ay iba pa sa mga reklamo na nakadakdang imbestigahan sa preliminary investigation ngayong araw. Kabilang sa mga respondent na inakusang sangkot sa flood control scandal sa nasabing PI, sina dating Senator Bong Revilla at Senator Joel Villanueva na kapwa nanumpatang sumite na ng kanilang counter affidavit para pamulaanan ang mga aligasyon. Ayon sa DOJ, sangkot sa mga nasabing reklamo ang Wawaw Builders at Top Notch Catalyst Builders Inc. So may diba? mga proyekto sa Bulacan First District Engineering Office na ipinalabas na 100% ng tapos pero lumabas na substandard o ghost projects na Yan. sa Revilla at Villanueva sa mga reklamong direct bribery, corruption of public officials, malversation sa pamamagitan ng falsification. O, di ba, napakarami ng kasong kakaharapin nila, kaya malabo po silang maabsuelto dyan. Kaya nga kung titingnan po talaga natin bago mag-file talaga ng kasong ombudsman, talagang sinisigurado po nila na kailangan matibay po yung ebidensya. At siguro mga kababayan, may hirapan ditong makalusot sina Senator Joel Villanueva at ito pong sina Senator Bong Revilla. Ano po mga kababayan, dahil nga kung titingnan po natin, mamaya may ipapakita po ko sa inyo na talagang maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang siseryosohin ito ni Ombudsman Boying Remulla. Ano po, ituloy pa natin. Pati na rin sa paglabag sa Republic Act number 9184 at 3019. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM. Ayan kung makikita nyo, talagang humarap na. Ito pong sina Senator former Senator Bong Revilla at ito pong si Senator Joel Villanueva dahil nga kailangan nila magpaliwanag mga kababayan. Hindi po kasi basta-basta yung mga kasong kakaharapin po nila na andyan yung mga plunder, malversation mga kababayan at iba pa na mga mabibigat na kaso. Kaya kung ito po ay mapapatunay na talagang sila ay nagkasala, sila po talaga mga kababayan ay mabibilanggo, makukulong po sila ng mahabang panahon. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.